Magandang araw, teammates, at welcome ulit sa isa na namang masayang kwentuhan kasama ninyong mga paboritong sports personalities dito sa Beyond the Game with yours truly, teammate Daryl Oclares. At para sa ating episode ngayon, makakasama natin ang isa sa mga talented high school volleyball players sa kasalukuyan at ang binansagan bilang Young Phenom ng Bacolod Taytong High School Women's Volleyball Team. Please welcome Miss Donna May De Leon. Welcome, Donna, sa Beyond the Game. Kung saan naman, Donna, sunod-sunod yung mga tournaments sa sinasalihan ng Bacolod Taytong? I'm good po. Good naman. Pero hindi ka ba nakakaramdam ng mga pagod? Kumbaga dahil at sunod-sunod yung mga tournaments na sinasalihan ninyo? Actually, isa lang po yung game eh. That's only shakies po. So, wala naman pong tired na nararamdaman. But at the same time, meron konti lang. Konti lang. Buti naman dahil lang ngayon medyo mahaba-haba ang ating kwentuhan. Doon na kwento mo naman yung naging humble beginnings mo pagdating sa volleyball. Paano ka ba nagsimula at paano ka nag-start ng kabilang dito sa Bacolod Taytong? I started playing volleyball when I was grade 7. And just Sir Boy encourages me to play volleyball since that time it was pandemic din po. And way back before I was track and field player. So dun nag-start lahat ng pandemic. Ito nabanggit mo nga, 7 years ka sa Bacolod Taytong and graduate ka na ngayon. ABM din, ha? Tama? Yes, ABM ka din nagtapos. So, after nung 7 years na experience mo dito sa Bacolod Taytong as an athlete, tingin mo ano yung babaunin mong mga lessons pagdating sa, siyempre, pag-angat mo na sa iyong collegiate athletic career? I think my takeaways to just, characters first and discipline. Yun naman yung sinasabi sa amin sa coaches. Pero ano ba yung pinakamamamiss mo? Siyempre, ilang taon ka rin naglaro for Bacolod Taytong. Ano ba yung pinakamamamiss mo sa culture ng team ninyo? Of course, Sir Boy support and my teammates and my parents din. Siyempre, tagal mo nag-stay doon. Siyempre, mamamiss mo yung mga samahan ninyo as a team. Pero okay lang naman dahil I think blue ulit yung susuotin mo for your collegiate career. At mamaya pupunta tayo dyan sa iyong susunod na susuoting kulay. Sa Bacolod Taytong, yung pinaka-legacy na iniwan mo talaga is you're one of the star blockers talaga sa Bacolod Taytong. And ang naalala ko talaga sa'yo is I think yung last palaro mo ata, yung last championship ng Bacolod Taytong is naka 10 blocks ka. 10 blocks, grabe yung 10 blocks mo. Pero kung may teammate ka man na malakas pumalo dyan sa Bacolod Taytong, sa tingin mo sino sa kanila yung di mo kayang mapigilan, di mo kayang mablock yung atake nila? I think si Rose, yung teammate ko ngayon. Si Rose din yan, okay. Bakit si Rose? Kasi feeling ko lang kasi recently or like just last months, parang hindi ko kasi masyadong kukuha talaga yung bola niya. Parang ang bigat. Ang bigat ng bola niya. Saka mataas siyang tumalon. Talaga, saka lakas. Pero as someone na naka-experience na, syempre, bago kayo compete, nagkakaroon din kayo ng mga mini-games na kayo magkakalaban-laban. Gaano ba kabigat yung palo ni Rose Vian? Kasi kami nanonood pa lang, talagang gulat na gulat kami sa mga palo niya. Sobrang bibigatin talaga. Pero kung kayo nakakaranas, gaano ba kabigat? If I would rate it out of 10, it would be like 10 talaga. 10 talaga. Talagang malakas ang palo talaga ni Rose Vian. Saksiyan nga sa palaro, talagang daming humanga dun sa naging spiking nito ni Rose Vian. Pero bukod naman, syempre, Donald, bukod sa blocking, which is your specialty pagdating sa paglalaro ng volleyball. Ano pa yung volleyball skill na gusto mo pang mas ma-improve all throughout na My service. service talaga? Yun talaga. And also, I'd like to try different position then, other sa middle po. Pero sa ngayon ba, may mga ginagawa ka ng ways sa training na yun muna yung focus mo sa training para ma-improve yung mga ganong skills mo? Lately po kasi parang nagpo-focus ako different position po since syempre narinig ko din sa mga ate ko na hindi lang po one position yung alam. Syempre other position din po. Abangan natin yan dahil next time, blue ulit ang set nito ni Donna. Kaya na pa tayo nagbabanggit ng blue, no? Sign na talaga yung damit nito ni Donna. Pero ito nga, nababanggit natin kanina na for the next chapter of your career is blue ulit ang susuotin mo. At marami nga nang nag-aabang. Siyempre, you'll be playing for, kano may sumabanggit? Ateneo po. So, you'll be a future Blue Eagle. Gano'n naman kalaking bagay sa'yo na you'll be a rookie sa isa sa mga top teams pagdating sa volleyball? Of course, yung opportunity, nandun na why grab them? Yun yung kasi yung nasa isip ko. And of course, the school, alam naman natin, and the community. Ito, syempre,
matagal pa yung magiging debut mo for Ateneo. Pero let's say, for example, bukas na siya agad. Bukas na siya agad. Bukas ka na maglalaro. How will you handle yung pressure, syempre yung excitement that you will be playing your first UAAP game for Ateneo Blue Eagles? And I think I need to adjust more, lalo na sa system na kailangan yung work on inside the court. And also, approachable din sa bagong teammates, yung environment. Ito, syempre, napakarami ring players ngayon sa Ateneo na produkto rin ng Bacolod Yes. Taytong High School. Pero sino sa mga teammates mo na yun yung excited ka na ulit na makasama sa Ateneo? Actually, tatlo po sila. Tatlo sila. Sino sila? Former ko po sila, Gian Chuatico, KZ Cortez, and then Ax Matar. Anong mensahe mo sa kanila na dito rin pala kayo magkikita-kita, doon din pala kayo magkasama-sama sa Ateneo? Anong mensahe mo sa kanila na teammate mo na sila finally for Ateneo? I hope na mag-develop pa kami as kung paano yung core namin nung high school. Hopeful ako Pero yun, excited na rin kami. Actually, we're two kami ni Ana Hermosura. Pero bukod sa iyong collegiate career, Donna, given the chance na kumbaga may mag-recruit sa'yo, Donna, pasok ka sa national team. Tingin mo ba igagrab yung opportunity na yun? Of course po. And actually po, share ko lang. We represented under 18 national po way back 2022. So, pag may chance ulit, go. Ngayon naman, teammates and Donna, syempre tutuloy naman natin ang ating kwentuhan sa ating segment. Tatawagin natin Behind the Play at gaya, syempre sa ating nakagawian, Donna, ipapakita ko sa yung picture of video na pwede mong i-share kung ano ang kwento sa likod ng mga image at ng videos na ito. Simulan natin for our first picture. Ayan, mukhang ibang sport ata yan, Donna. Parang hindi volleyball yun, As yun nga, sabi ko, I was a track and field player. And then, that time, I don't have any trainings. And then, nasa palaro ko sila Nasa Manila na. So, why not, play track and field again? Kasi para hindi rin mawala yung yung training ko. So, nag-try ulit ako kasi feeling ko din, nami-miss ko na. Nami-miss mo yung athletics. Yung athletics. Pero kung ikaw ay piliin, ano ba yung mas malapit sa puso mo? Ang athletics ba o ang volleyball? Naku, nakikinig si Coach. Nakikinig si Coach. Ako, syempre ngayon yung volleyball Kasi before naman talaga nung track and field, gusto ko rin po talaga volleyball. Pero ano yung skill mo na nakuha mo sa athletics na hanggang ngayon na-apply mo pa rin pagdating sa volleyball? Siguro yung sa tracks din. Syempre, lahat ng nung pag-transition ko kasi ng volleyball, parang hindi mahirap. Kasi ang dami ko ng experience sa track and field. So parang, yan. Dito ba sa video na ito, you won a medal ba? Gold medal dyan? Yes, actually 5 goals. Oh, yun, 5 goals. Mukhang babalik ka sa athletics pag... Di ba tayo sure dyan? Ayan. Kasama si Sir Boy. Namagit mo kanina, your team manager. So, gaano kalaking bagay naman siyempre ang suporta ni Sir Boy sa inyo, sa inyong team? 100% po kasi full support nandyan po si Sir Boy. Kwento mo naman yung time na siyempre nabanggit mo kanina, nirecruit ka niya for the volleyball team. How's the situation during that time na naglalaro ka pa sa athletics? It was stressful. Stressful. Kasi nga pandemic. Tapos, syempre, zero knowledge talaga sa volleyball. And siguro yung transition is mahirap talaga. Lalo na hindi marunong mag-serve, mag-approach, mag-block, ganun, receive. Pero what keeps you motivated? Kasi kumbaga, you're starting from scratch Athletics ka, tapos ngayon nag-transition ka sa volleyball. What keeps you motivated para mag-continue kayo yung skills mo? Ngayon isa ka ng top volleyball player for Bacolod Taytong. Of course, si Coach, super thankful kasi parang yung time niya, ini-invest niya sa akin that time nun Actually, bago mag-start yung training, like 1 p.m., nandun ako 12 para mag-extra. Alam mo kasi. Talagang motivated ka during your transition. Ito naman, for our fourth picture. Ayan. Ayan. Medyo malalim ang hinilongkat ko niyan. Kwento mo naman, how old ka ba during that time? And anong story behind that picture? Hindi mo na maalala. Short-term memory ako pero parang 4 years old, 5. Asan ka niya? Nasa Cavite po kami niyan Actually, nung bata pa, nandito po kami nagsistay sa Cavite. Anong niyan? Anong kwento sa picture niyan? Nasa school ka ba? Or pinicturean ka ng parents mo? Actually, pinicturean nata ako ng yaya Parang kasing, parang
siguro yung ginagawa ko dyan is kumakanta. Kumakanta, nako. Kumakanta ka rin pala. Napaka-talented mo naman, Donna. Naku, sana naman ambunan tayo kahit konti. Pero ito naman, Donna, kung may mensahe ka, syempre, ayan yung younger self mo. Bagit mo 4 years old, tapos ngayon, magka-college career ka na for Ateneo. Ano yung mensahe mo? Kumbaga, as the older version, yun nga, di ba? Older version ni Donna, anong sasabihin mo dun sa younger version mo? To my younger version po, siguro you should have done better po na to sports and to improve more sa self po. Ayan. And I'm sure very proud yung young self mo na kung gaano kalayo yung na-achieve mo for your volleyball career. Ito naman, for our next picture, pakita naman natin yan. Ayan, congratulations. Happy graduation. Ito, kwento mo naman yung story behind that picture. I think, nabagit mo, graduate ka na for grade 12. That was April 25 and yun nga, graduation pictorial yun namin. And yun na. Lahat pa kami batchmate niyan eh. Pero mukhang ano dyan mukhang sobrang happy mo dyan sa picture na yan. Kumbaga, anong kwento doon sa mga mata na yan, ganong kahirap ba yung struggle ng pagsabayan yung pag-aaral mo sa Bacolod Taytong and of course yung pagiging isang atleta? Actually, syempre happy kasi graduate na, di ba? So, yung mga struggles and yung hard work namin sa school and sa volleyball, syempre worth it din naman. Kaya happy lang. Happy ngayon. Nagkapos ka, no, ABM din. ABM din. Ngayon pa-college ka na, ano bang plano mong kunin na course? Actually, sa Ateneo po kasi, actually want the tourism. But I think I'll be getting interdisciplinary course po. Yun, ako, abangan natin yan. At good luck, syempre. At syempre, sanay na sanay ka naman na, di ba? Pagsasabayin mo yung pag-aaral and of course, pagiging isang atleta. Pero ito naman, Donna, syempre, maraming ring mga fans na nag-edit ng mga videos mo and a lot of the younger generation is nakakita on how you play at napakarami mo na rin experience sa international. Pero kung may mensahe ka dun sa mga batang volleyball players na gusto rin sundan yung yapak mo as a volleyball player, ano ito? Mensahe ko pa sa mga sayang volleyball players is that learn, how to be humble and then characters first. Yung disiplina dapat nandun and pasensya po sa sarili. Ito naman doon, mensahe mo sa iyong pamilya, mga friends, and of course, your coaches, your team manager na nagsusupport sa iyong volleyball career. Thank you po sa manager namin, to all the sponsor, and to my parents po. Thank you po. Ayan, maraming salamat, Donna, for your interview. Pagkapaulak sa aming invitasyon, na syempre, good luck sa iyong next stage sa iyong volleyball career, and we will be rooting for you, and of course, you'll be watching sa lahat ng mga games mo. Thank you so much, Donna. Thank you. Ngayon naman, teammates, maraming salamat sa aming pagsama sa amin ngayong araw. Muli ako si teammate Daryl Oclares at magkita kita ulit tayo sa sunod nating pintuhan dito lang sa Beyond the Game.